Halos kakagising ko lang, medyo mabugulok pa buhok ko. Pero magsasaing na ako kasi medyo tinangali ko ng gising. So, ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga at Monday. So, yun. Hambang nagsasaing ako, magkakwento din ako. So, yun. Ayun, maikikwento ko na kapag sign na ako, nilopile ko na para all goods. Ang ima-share ko sa inyo kasi kagabi may nag-chat sa akin. Hindi ko na-replyan kasi antok na ako. Nasin ko lang siya.
So, kinaumagahan ko na, kanina ko na lang na-replyan. May ganun kasi kung ano eh. Pagka tripong antok na ako, magsisin lang ako. Hindi ako magre-reply. Pero kinabukasan, hingi ko ng sorry sa late reply. Tapos magre-reply na ako. Ganon ang ugali ko pag antok na. Kasi ko natutulog mga 12. Yan. Dahil dami pang ine-edit. So, ayan. Ang topic natin ngayon is ewan ko kung makaka-relate kayo dito. Yung ibang kabataan siguro makaka-relate dito. Yung about sa kamag-anak nila. Yan. Ang chat sa akin, bagong follower ko to sa main account ko. At main account ko, tapos nag-subscribe din siya sa channel ko dito nga sa Katambike, sa Biker Can. So, ang sabi niya sa akin, Katambike Conan, paano gagawin ko? Nagsasabi naman ako ng totoo, pero ayaw maniwala ng mga kaanak ko sa akin. Nagbago na ako sa ganung gawain ko. Nagsisi na ako sa mga gawain ko nun. Ngayon, laging laman na ako ng church or simbahan. So, ganun pa rin. So, nireplyan ko siya at sabi ko sa kanya, tawagin na lang natin siyang follower number 5. Yan. Sabi ko, follower number 5, hindi ganun kadali kasi yung mga tao na kapaligid sa atin, minsan magawan mo ng mali or kasinungalingan, tatak na yan sa isip nila. Hindi mo agad-agad maaalis yun. Tulad ko, relate din ako dun. Kasi, nung hindi pa ako nag-church, nung hindi pa ako reliyosong tao, gumagawa talaga ako ng mga kasinungalingan, mga mali. So, yun nakatatak sa isip ng mga barkada ko, mga friends ko, mga kamag-anak ko, especially sa mga kapatid ko. Yan. Tumatak sa, hindi ko na babanggitin kung ano yun. Basta relate lang ako doon kay follower number 5. So, nireplyan ko na lang siya na hindi mo maaalis sa kanila yung ganun. Pero matututunan din nila paunti-unti, hindi bigla.
paunti-unti na nagbabago ka. Tsaka, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka na gumagawa ng ganyan, ng ganito, kamalian kasi ng malingan, dapat pagka nagganon reaksyon nila, huwag ka nang kumibo. Kung sinabi mo na napakain mo na si Bantay, 2 bantay napakain na, at sinabi ng kapatid mo na hindi pa napapakain, halatang gutom, at ginawa mo na yan dati, na nagsinungaling ka, so hindi ka na dapat kumibo dun. Ngitian mo lang kung gusto mo. Pero nasa sayo naman yun. Pero bawal kang mainis ka, o natural sa atin yun. Kahit yung mga reliyosong tao na iinis. Pero hanggang doon na lang yun. Hanggang doon na lang yun inis. Huwag kang magagalit. Yun ang reply ko sa kanya. So, ayan. Medyo tagilid ang camera natin. Ayan. So, ayun. Mabalik tayo sa topic. Nireply ko sa kay follower number 5 na ganun na nga. Na dapat kung ayaw maniwala ng kamag-anak mo sa'yo, o kapatid mo sa'yo, o magulang mo sa'yo, is ayan mo na. Mapag-iisip-isip din nila later on, tama yung mga sinasabi mo, or totoo yung mga sinasabi mo. Kasi parati, dati ako nararanasan ko yan. Nung bago pa lang ako sa pag-church, nararanasan ko yan. Pero paunti-unti na silang naniniwala sa akin. Matagal. Pero follower number 5, kung nanonood ka, tiis lang po. Yan, tiis lang. At makukuha mo din ang tamang panahon na dapat maniwala sa'yo. At sa mga magulang dyan na nakaka-relate, sa mga kapatid dyan na nakaka-relate, sa mga kamag-anak dyan na nakaka-relate, sana po yung tao na yon na binanggit ko ay bigyan natin ng tsansa. Yan, bigyan natin ng tsansa or second chance. Yan. So, ayun. At so yun, bigyan natin ng tsansa
hindi tayo puro sumisilip sa kamalian. Yan. Kamalian ng isang tao, hindi natin dapat parating silipin yun. Kumbaga, iilan sa atin mga tao, ginagawa yun. Naghahanap sila ng butas sa tao na yun. Naghahanap sila ng kamalian sa tao na yun para may maibato sila sa taong yun. Kay follower number 5. Yan. Kahit hindi man kay follower number 5, kahit sa mga iba na naranasan na yon. At teka lang, kumukulo na ang sinaing ko. So, ayan. Haluin ko na lang muna. So, ayan. Mabalik tayo doon. Makapal kasi yung ilalim ng kaldero. Kaya ko hinahalo para maluto din yung ibabaw. Yan. Sa mga nagsasaing na di kalan, alam yan. Alam yan. Lalo na sa mga old, alam yan. Yung ginagawa ko sa saing. So, mabalik tayo sa topic. So, yun nga, ganun ni-reply ko kay follower number 5 na dapat hindi siya magmadali na paniwalaan siya ng mga kamag-anak niya. Paunti-unti, tanggapin niya sa sarili niya kay follower number 5. Paunti-unti, dapat maintindihan niya din na hindi pa nakaka-adjust yung mga nakapaligid sa kanya. Lalo na may ginawa siya mali nung hindi pa siya relyosyong tao. Hantayin mo mga kamag-anak mo, mga nakapaligid sa'yo, na paunti-unti nila maisip ganon. So ako, ni-reply ko kay follower number 5 is ganon. So, ayun, sa mga kamag-anak din na hindi paniwala o hindi masyado naniniwala sa kamag-anak nila na yon kay follower number 5, subukan nyo po bigyan ng second chance si follower number 5. Hindi lang kay follower number 5. Dahil, din, sa mga ibang tao din na nakaka-relate sa gantong sitwasyon
or ng estado. Basta yung mga nakaka-relate ay ganun po gawin natin sa mga kamag-anak, sa mga kapatid. Ginaganon ang kamag-anak nila. Parang hindi naniniwala, parang dinadown, parang kausap mo yung taong yun, parang laging reply sa'yo, laging sinungaling. So, baguhin na po natin. Bigyan natin ng second chance. So, yan. So, ayun, teka lang. So, yan, malapit na maluto ang aking kanin. Yan, patayin ko na siya. Iinit lang yan sa ilalim kasi makapal nga yung pinakasaloy. Yung panakorpetan ng ano eh. Kakaibang kaldero kasi to, galing Germany. Yan o. Yung kaldero na yan. Galing Germany yan. Kaya makapal yung ilalim, manipis yung gilid. Pati yung takip. So, yun, mabalik tayo sa topic. So, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid, or sa mga pinsan man, ganun po gawin natin para yung taong na bagong buhay na balik loob sa Diyos, hindi na po ma-open sa atin. Kasi ako po nung una, nung bago pa lang ako, hanggang ngayon, na-open pa rin ako. Pero hindi ko na lang kinikibo. Tulad kagabi, yun nga, tulad kagabi, na nagtanong yung sister ko sa akin kung napakain na ng mga bantay. Sabi ko, oo, pinakain. Ang sabi ng sister ko, lagi ka naman ganyan, lagi ka naman ganyan, hindi ka nagsasabi ng totoo. So, akin, masakit sa akin yun. Pero tiniis ko kasi ayoko magalit sa kapatid ko, lalo na bunso. So, ayan. Sa mga nakaka-relate po dyan, is ganun na lang po gawin natin, na bigyan natin ng second chance tao na yon. At
Kung sa mga taong ginaganon, halimbawa kayo na follower number 5, pagka ginaganon kayo ng mga taong mahal nyo sa buhay, lalo na kung kayo ay panganay, kayo ang bunso, kung kayo ay pangalawa, kung ilan kayo sa magkakapatid, ay intindihin na lang po natin. Tulad ko, iniintindi ko na lang sila dahil sa sitwasyon dati. So, ako, iniintindi ko sila na paglagpasan na kalbaryong kung yun, meron pa rin ngayon pero konti na lang. So, sa mga nakaka-relate po dito sa kinikwento ko is mag-comment kayo kung nakaka-relate kayo at anong mga struggle nyo sa buhay, pinagdaanan nyo, at pipilitin ko po na sagutin yan. So, ayun. At sa next vlog, may ipapakita ko sa inyo na na-assemble ko na. Bagong pintura na siya, na-assemble ko na siya. Hindi ko pa lang nabibilan ng mga original sticker. Yan. Pero balak ko siyang bilan ng original sticker. Tapos, ano kasi yun? Project ko kasi yun. Pagkatapos ko pagandahin, ibebenta ko po siya. So, malalaman nyo sa next vlog. So, ayun. At mahaba na tong usapan natin na to. So, sa mga nakaka-relate po dyan, comment down below kung nakaka-relate kayo. Abang-abang na lang po sa next vlog. Keep safe everyone. God bless. And then,